Pumasok ako bilang isang madre noong dalaga pa lamang ako. Pero sa paglipas ng mga araw na pamamalagi ko sa loob ng bahay ng Diyos, ay parang kinukulangan pa rin ako sa pagseserbisyo sa Kanya. Pero dumating ang isang araw na tila magbibigay sa akin ng kasagutan sa aking matagal ng katanungan sa aking isipan. Para mas maintindihan nyo ay sabay-sabay natin pakinggan ang pagsasadula ng aking kwento at itago nyo na lamang ako sa pangalang Milagros. Magandang umaga po sa inyo, Sister Milagros. Oh, Bayani. May kailangan ka ba? Wala naman po, Sister. Gusto lang po sana kitang kumbidahin sa kaarawan ko. Kaya lang po ay sa probinsya namin ito idadaos. Ganun ba? Naku, baka malayo naman yan. Baka hindi ako payagan ni Padre Roman. Ay, medyo malayo nga po. Lagpas 12 oras ang biyaheng bus mula rito. Pero huwag po kayong mag-alala kasi tutulungan ko naman po kayo magpaalam kay Padre Roman. Yun ay kung papayag kayong sumama. Kailan ba yan? Sa susunod na linggo pa naman po, Sister. Pero dapat linggo nasa biyahe na po tayo. Biyernes ngayon, di ba? May 2 araw pa ako para makapag-isip. Sige po, Sister. Pero sana po ay pumayag kayo. Gusto lang sana kitang ilibot sa aming magandang probinsya Basta pag-iisipan ko muna ng mabuti ha. Pero wag kang umasa na sasama ko kasi pwedeng hindi. Sige po, Sister Milagros, ayos lang. O siya, aalis na po ako. May basketball pa kami ng barkada ko O sige, Bayani. Mabait na binata si Bayani. Lagi niya akong dinadalhan ng mga iba't ibang pagkain na binibili niya sa bayan. Hindi may kakailang gwapo siya kasi totoo naman. Macho din ang pangangatawan at kayumanggi ang kulay na kutis niya. Madalas din kami magkasama. Kung hindi pa kami kilala ng mga tao at kung hindi nila alam na madre ako, baka isipin ng mga makakakita sa amin na magkasintahan kami dahil sa sobrang lapit namin sa isa't isa. Mabait siyang kaibigan si Bayani. Maalalahanan din. Ang ikinakailang ko lang sa kanya ay ang panay sulyap at titig niya sa akin ng madalas. Yun bang kakaibang titig na may halong iba? Pagka-uwi ko ng simbahan, nadala-dala ang mga pinamili ko sa palengke. Narinig ko na naman ang lagi kong naririnig na ginagawang milagro ni Padre Roman at Sister Adelpa. Oo, palagi ko silang nakikita na pumapasok sa isang kwarto. Saka sila gumagawa ng kababuyan at sa loob pa mismo ng pamamahay ng Diyos. Minsang kinumpronta ko sila tungkol sa bagay na iyon. Nangako naman silang hindi na uulit. Pero heto na naman sila. Dahil sa nawala na ng tuluyan ng respeto ko kay Padre Roman. Nag-alsa balutan na ako at habang lumalangoy sila sa kasalanan, linisan ko ang tahanan ng Diyos na binababoy ng mismong pare nito. Niwang ko na rin ang kasuotan kong pamadre dahil baka ito lang din ang magdala ng mga alaalang gusto kong takasan. Alam ko naman na patatawarin ako ng Diyos dahil sa gagawin kong desisyon. Hindi ko na talaga kasi masikmura ang ginagawa ng dati iginagalang kong pare at superyora. Dumiretso ako sa basketball court, saka hinanap si Bayani. Eksakto namang palabas siya ng pintuan, kaya nagkasalubong kami. Oh, Sister, ano yung mga dala mo? Mga gamit ko. Umalis na ako sa kumbento. Ha? Bakit naman po? Ay nako, mahabang kwento. O ano, hindi ka pa ba mag-aayos? Tara na at pabiyahe na tayo papunta sa inyo. Talaga? As in ngayon na? Oo, bakit? Ayaw mo? Uuwi na lang ako sa amin. Hindi po Gustong gusto ko nga po Sige po, Sister, hintayin mo na lang po ako dito. At kukuha lang ako ng mga ilan sa gamit ko pagkatapos kong maligo. Bilisan mo lang at baka mainip ako, iwanan kita. Oo, Sister, mabilis lang po talaga ito. Aray ko naman. Natawa na lang ako dahil sa labis na taranta ni Bayani. Binangga pa niya ang gate na nasa harapan niya.
Inintay ko nga siya at ilang minuto lamang ang lumipas. Bumalik na siya dala-dala ang isang bag. Paglapit niya sa akin ay niyaya niya na ako, saka binuhat ang mga dala kong bag. Sinulyapan ko muna ng ilang segundo ang kumbento mula sa may hindi kalayuan. At pagkatapos ko itong pukulan ng isang ngiti, ay tuluyang ko na itong tinalikuran. Malapit lang din ang terminal ng bus. Mula roon kaya naman hindi na kami sumakay ng tricycle. 3:00 na ng hapon nang lumarga ang sinasakyan naming bus. 5:00 na ng madaling araw nang makarating kami sa baryo ni Bayani. Pagbaba namin ay sinabihan pa kami ng konduktor na mag-ingat bago nito isinara ang pintuan ng sasakyan nila. Pagkatapos ay pinaharurot na ng driver ang pagmamaneho. Nawirduhan kaming pareho ni Bayani. Pero sa uli ay ipinagkibit balikat na lamang namin iyon. Magliliwanag na ang paligid. Pero wala pa kaming nahintay na sasakyan papasok sa loob ng baryo. May waiting shed naman roon. At para hindi ako mabagot ay kinausap ako ni Bayani. Bakit kaya ganun? Dati ay may paradahan naman ng mga tricycle dito, malapit sa waiting shed. Pero bakit ngayon ay wala na? Kapag nagliwanag na ang paligid, payag ka ba, sister? Nalakarin na lang natin? Papayag ako, pero sa isang kondisyon. Ano namang kondisyon yun? Tawagin mo ko sa pangalan ko at hindi na sister. Wala ako sa kumbento at saka yung kasuotan ko hindi pang madre. Kaya Bayani, maski ngayon lang dito sa inyo, tawagin mo ko sa pangalan ko. Parang ang hirap naman. Nasanay na kasi ako na sister ang tawag ko po sa'yo. Ikaw ang bahala. Pero kung patuloy mo akong tatawaging sister, maghihintay na lang ako ng panibagong bus dito. Ha? Ay huwag naman. O sige na nga sister. Milagros. Yan! Hindi ka naman pala mahirap kausap eh. Tinawanan ko siya sa puntong iyon. Pero nakitawa rin siya. Ang hindi namin alam ay may nakamatsyag pala sa amin na hindi pangkaraniwang nilalang. Hindi namin namalayan ang paglapit niya kasi wala naman itong ingay na niliga. Pareho kaming nagimbal sa itsura ng isang lalaki na nakatayo sa may hindi kalayuan. Napakapula ng mga mata nito. Maputla ang kutis na muka at may nakakatakot na titig. Pagngisi nito sa amin ay dito tumambad ang matatalas nitong pangil na may bahid pa ng pulang likido. Bayani? Sino yan? Kakilala mo ba? Hindi Manong, wag naman po sana kayong manako kasi hindi na natapos ni Bayani ang sinasabi niya sa lalaki dahil bigla na lamang itong sumugod. Mabuti na lamang at alerto ang kasama ko. Kinuha ni Bayani ang bag niya. Sa kanya pinansangga sa lalaking gusto siyang kagatin. Halos walang sinabi ang lakas ni Bayani sa misteryosong lalaki. Kaunti na lamang ang pagitan ng mga ngipin nito sa leeg niya. Nang pinaghahampas ko ito ng dala kong bag ang kaso, hindi ito natinag. Mabuti na lamang at may isang boses ng lalaki ang sumigaw. Paglingon ko, nakita ko ang isang matikas na lalaki. Pero halatang may edad na. May pulang telang nakatali sa noo nito. Pero ang kapansin-pansin ay ang kwintas nitong ginto na may imahe ng anghel. Ako ang harapin mo, aswang. Sa narinig kong iyon ay talaga namang hindi ako nakaimik. Napalunok ako ng sarili kong laway. Kinuha naman ni Bayani ang pagkakataong iyon para sipain ng malakas ang lalaking tinatawag ng dumating na lalaki na aswang. Milagros, halika! Kinuha niya ang kamay ko. Saka kami tumakbo papalapit sa lalaki na tinatawag ni Bayani na Angelito. Mabuti na lamang ay nakarating na kami sa likod ng lalaki bago umatake ang aswang. Sinalubong niya naman ito na hawak ang isang espada. Dahil sa husay sa pakikipaglaban ni Angelito ay kaagad niyang napuksa ang kalaban. O ano, kamusta? Nasaktan ba kayo? Tanong nito sa amin ni Bayani. Oo, ayos lang. Maraming salamat sa iyo ha, Angelito. Pero anong klaseng nilalang ba iyon? At paanong nagkaroon ng mga ganyan dito sa lugar natin?
Kinagagalak ulit kitang makita, kaibigang Bayani. Dahil na rin sa ilang taong hindi ka umuwi dito sa atin, hindi mo na alam na malaki na ang pinagbago nitong lugar natin. Tungkol nga pala sa tanong mo, ang mga nilalang na iyan ay mga aswang. Sila ang nagbibigay ng banta sa buhay ng mga residente dito. Ako naman ay nagsikap na mag-ensayo upang makipaglaban sa kanila. Hindi ko na kasi kayang panoorin ang mga taong walang kalaban-laban na nilalapa lamang ng mga hinayupak na iyan. Pero syempre, tinulungan ako ng isang antingero na mag-ensayo at sa katunayan ay bago ito umalis, iniwan niya sa akin ang kwintas na tinawag niyang mutya ng anghel na nagbibigay gabay sa sino mang may suot nito. Ito, tignan mo, nakasabit sa leg ko. Ang totoo niyan, kanina ko pa pinagmamasdan yung kwintas mo. Ewan ko kung bakit pero parang may kakaiba. Kumbaga parang matagal ko na yung kilala pero wala akong matandaan kung paano o kung kailan ko unang nakita yan. Basta ang pakiramdam ko, may parte ng buhay ko na meron din yung kwintas na nasa iyo, Angelito. Kitang-kita ko na pareho silang nagulat sa sinabi ko. Maski man ako ay hindi ko talaga lubos maipaliwanag kung saan ko nakuha ang mga katagang iyon. Kung saan na lamang kasing lumabas ang mga ito sa aking bibig nang hindi ko napigilan. Angelito, maiba ko lang ang usapan na paano nga ba nagkaroon ng mga tinutukoy mong aswang rito sa probinsya natin? Napakatahimik ng lugar nating ito, hindi ba? Ayon sa isang antingerong nakausap ko at nagbigay ng kwintas na anghel na ito, ay dito sa lugar natin mapapadpad ang babaeng birhen na nagsisilbi sa Panginoon. Itong babaeng ito daw kuno ang magiging palahian ng mga gabunan at magluluwal na magiging pinakamalakas sa kanilang lahi. Pero hindi matutuloy ang propesiyang iyon kapag ito ay kinontra mismo ng babaeng iyon. Paano namang kokontrahin kung totoo man yan? Kailangan maipasa sa kanya ang mutyang may gabay ng anghel para maging proteksyon niya. Ayon din sa pakiramdam ko ay dumating na ang babaeng iyon. Mukhang hindi ako nagkakamali ng kutob. Ay nako, ang mabuti pa ay maglakad na lamang tayo papasok ng baryo. Angelito, makisuyo sana na pakitulungan si sister. Milagros na buhatin ang bag niya. Mukhang wala na kasi tayong mahihintay na sasakyan Umaga na Gaya nga ng sinabi ko, hindi na kagaya dito ng dati, Bayani. Saka na lamang nag-uumpisa magtrabaho at maghanap buhay ang mga tao dito kapag masakit na sa balat ang sikat ng araw. Masusunog kasi ang mga lintik na aswang na yan kapag lumabas sila sa oras na ito. Milagros, siya nga pala. Akin na yung bag mo at ako na lamang ang magbubuhat. Naku, nakakahiya pero salamat po. Nasa 20 minuto din ang aming nilakad bago makarating sa baryo ni Bayani. Tunay ngang hindi nagkakamali si Angelito dahil wala pang katao-tao sa labas ng mga bahay ng mga sandaling yon. Pero sa may hindi kalayuan ay may nakita kaming isang batang lalaki. May bahid ng pulang likido ang mukha at bibig nito. May hawak na tila isang patay na manok na tumutulo pa ang dugo sa lupa. Wakwak na din ang tiyan ng manok na iyon at sa pagkakaalam namin ay wala na itong mga laman loob. Ang mga yagit na aswang, naglipana na naman sila para kumain ng mga alagang hayop. Sa panahon ngayon ay hindi pa delikado sa mga tao ang mga yan. Pero kapag naranasan na nilang matikman ang sariwang dugo at karne ng ating mga tao, ewan ko na lang. Kaya habang maaga pa ay iisa-isahin ko na sila. Mag-iingat ka, Angelito. Tara dito, Milagros. Naandun ang aming bahay. Nagpatinaod na lamang ako sa paghila sa akin ni Bayani pagkatapos nitong makuha ang mga bag ko mula kay Angelito. Pagdating namin doon, ang ama na lamang niya ang sumalubong sa amin. Dito ko napag-alaman na ulila na pala si Bayani sa ina. Malugod naman kaming pinapasok ng kanyang tatay sa loob ng kanilang bahay. Magalang naman silang nag-usap na mag-ama. Sa katunayan, nagyakapan pa sila. Pero ako ay nanatiling tahimik at nakatayo lamang.
Hindi kasi mawala sa isipan ko ang batang lumalapa kanina ng sariwang manok. Nakakatakot itong pagmasdan dahil ang talas ng mga mata nitong tumitig sa akin kaninang nagkasalubong ang mga paningin namin. Makalipas lamang ang ilang minuto ay narinig na naming tatlo ang tila pagpalaw ng isang batang lalaki na animoy sinasaktan. Gusto ko sana itong puntahan pero pinigilan ako ng mag-ama na lumabas. Saka sinabi ng tatay ni Bayani sa akin na isa ito sa mga yagit na aswang na kasalukuyang pinapaslang ng tagapagligtas ng baryo na si Angelito. Huwag mo sanang hayaan na manduhan ka ng iyong pagiging maawain, Milagros. At baka yan pa ang magdala sa iyo sa tiyak na kapahamakan. Patawarin mo ako kung bakit dinala kita rito. Hindi ko kasi talaga alam na critical na pala ang sitwasyon dito sa amin dahil sa tagal kong nawala. Imbis na magsaya tayo sa kaarawan ko, hindi na matutuloy ang selebrasyon dahil sa mga aswang na yon. Ano ka ba? Ayos lang ako, no? Kaya huwag ka nang mag-alala. Isa pa, exciting nga kasi may pagka-creepy. Alam mo yung tipo na gusto kong maranasan yung ganito mismo? Yun nga lang, wala sana akong masaksihan o mabalitaan na tao na kinakain ng mga aswang. Mababaw lang kasi ang luha ko pagdating sa mga ganyan Sana nga, Milagros. Hindi naman siguro tayo pababayaan ng Diyos, hindi ba? Malakas tayo sa kanila, lalong-lalo na ikaw. Kaya tiyak kung hindi ka nila maaano. O di kaya Anong sigaw na yun? Bakit parang kaboses ni Angelito? Sa pangunguna ng tatay ni Bayani ay lumabas kami ng bahay. Dito ay nakita namin si Angelito na may tinatakpang sugat sa bandang leeg habang paika-ika akong maglakad. Wala na rin ang espada nito sa kanyang kamay. Kaagad na sinalubong ng mag-ama ang binata ang tagapagligtas para alalayan. Pero hindi pa man nila ito nilalapitan ay nabuwal na sa lupa. Walang ibang pamimilian sina Bayani at ang ama nito kung hindi ang buhatin si Angelito saka dinala sa loob ng bahay. Ako naman ay napatanaw sa direksyong pinanggalingan ni Angelito. Dito ko nakita ang isang matikas na matandang lalaking nakatitig sa akin na matulis pero may nakakatakot na pagngisi. Napansin ko pang tinignan niya ako mula taas pa ibaba bago ito naglakad papalayo sa baryo. Dahil sa kaba ko ay sumunod na lamang akong pumasok sa loob ng bahay. Paano na po yan, Itay? Ang pagkakaalam ko ay si Angelito na lamang ang may kakayahang manggamot at gumawa ng mga pangontra sa makamandag na lason ng mga aswang. Ang ibang albularyo ay nangamatay na at pawang nilapa ng mga aswang na yon. Itay, ano pong gagawin natin? Kailangan mailigtas si Angelito. Mas lalo tayong malalagay sa panganib kapag napahamak siya. Napailing na lamang ang tatay ni Bayani na tila nawawalan na rin ng pag-asa. Sinabi nito na wala na kaming magagawa pa kundi ang hintayin ng paggising ni Angelito kung ano ang magiging pasya nito at kung magigising pa ba ito. Bandang tanghali nang magising si Angelito, nakapagluto na din ako ng pananghalian ng mga oras na iyon. Hinihintay ko na lamang sina Bayani at ang tatay nito para mananghalian. Nang marinig ko ang mahinang pag-ungol ng sugatang binata, ay nilapitan ko ito sa kakinausap. Kumusta na ang pakiramdam mo, Angelito? May gusto ka bang kainin o hindi kaya gusto mo bang uminom ng tubig? Sabihin mo lang at ikukuha kita. Hindi siya sumagot. Bagkus iniabot niya sa akin ang kanyang kanang kamay. Marahang ko naman na yung kinuha. Medyo humigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nang makita niya ako ay ngumiti siya, saka dito na niya pinilit ang magsalita. Milagros, kunin mo itong kwintas. Hindi na tumatalab sa akin ang mutya ng gabay na anghel. Dahil dumating na ang tunay nitong tagapangalaga. Ha? Sa akin talaga? Paano nangyari yun? Hindi naman ako mandirigma kagaya mo o ng ibang antingero na may-ari niyan. Tanging isang berheng dalaga na naglilingkod sa Diyos ang susunod nitong kikilalanin. Ang katangiang iyan ang nararamdaman ko sa iyo kaninang nakita kita.
ikaw ang magsasalba sa aming probinsya sa kamay ng mga aswang. Pero paano ko gagawin yun? Basta, isuot mo ang kwintas na ibinibigay ko sa iyo, Milagros. Siya na ang bahalang gagabay sa iyong dapat na mga gagawin. Pakisabi kay Bayani at sa tatay niya na mauuna na ako sa langit. Ikaw na ang bahala. Kaya mo na to. Angelito? Angelito! Angelito! Sa tili ko ay nakuha ko ang pansin ng paparating na mag-ama na buhat-buhat ang mga tuyong kahoy. Kaagad nilang binitiwan ang mga ito sa kanila ko pinuntahan. Anong nangyari? Bayani, si Angelito. Wala na. Patay na siya. Wika ko sa patakbong niyakap ang kaibigan ko. Hindi naman kaagad nakaimik ang mag-ama na para bang hindi pa rin makapaniwala sa pagkamatay ng kanilang tagapagligtas. Hindi ito maaari. Angelito, tol, gumising ka. Hindi ka pwedeng mamatay. Paano na lang ang mga pinoprotektahan mo? Kanino kami lalapit? Sino ang tutulong sa amin? Sino ang lalaban sa mga aswang upang manumbalik sa sigla ang probinsya natin? Gumising ka, tol. Pero maski anong yugyug ni Bayani sa kanilang tagapagligtas ay hindi na ito dumilat. Sa huli ay inawat na lamang siya ng kanyang tatay. Saka sinabing wala na silang magagawa pa dahil tuluyan ng namaalam si Angelito. Naiyak na din ako dahil sa eksenang iyon. Sandali pa ang lumipas hanggang sa dumami ng tao sa labas. Nagluluksa rin ang mga ito sa pagkawala ni Angelito. Lalong-lalo na ang mga natulungan na nito sa kamay ng mga aswang. Sa awa ko sa mga residente, ay bigla kong naisip ang mga payo sa akin ng yumaong binata. Pero nakakatakot ang isuot ang mutya ng gabay na anghel dahil baka hindi ito umepekto sa akin at mabigo ko sa aking sasaluhing problema. Pinili ko na lamang na ibulsa muna iyon. Saka dinamayan si Bayani para pagaanin ang kalooban nito. Maraming salamat, Milagros, sa pagpapagaan ng nararamdaman ko. Wala yun. Alam kong masakit pero kailangan nating isipin na walang permanente dito sa mundo. Alalahanin mo na rin na kapag may nawala, merong dumarating. Tinignan ako ng seryoso ni Bayani. Alam kasi niyang may laman ang mga binitawang kong salita sa kanya. Hanggang sa may bigla siyang naisip. Bumaling kagad ito kay Angelito. Saka hinanap ang kwintas na may imahe ng anghel pero hindi niya ito mahagilap. Paglingon niya sa akin nang may pagtatanong ang mga mata ay tumango ako sa kangumiti. Para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib dahil sa aking ginawa. Alam ko, may dahilan ang lahat ng ito. Kaya malugod ka naming pinahihintulutang pumunta sa kaharian ng langit. Magpahinga ka ng taimtim, kaibigang Angelito. Paalam. Diyos na ang bahala sa iyong gumabay kung saan ka man paraon. Tinapik ko ang balikat ni Bayani. Tanda ng aking pakikiramay at suporta. Ang tatay naman niya pagkatapos pahirin ang luha sa mga mata ay lumabas na ito para pakalmahin ng ibang residente na nakikiramay sa nangyari kay Angelito. Sa huli ay nagtulong-tulong ang mga ito na maglatag ng mga tolda para sa gagawing lamayan sa harap ng bahay ni Bayani. Matapos ang maghapon na disenteng nagawa ng burol, ang dating tagapagligtas ng probinsyang iyon. Ako naman ay niyaya ni Bayani sa kusina nila dahil tila may sasabihin nito sa akin. Pagdating namin doon ay kaagad na siyang nagsalita. Kung tama ang hinala ko at pahiwatig mo sa akin kanina, ay nasa pangangalaga mo na ang mutya ng gabay na anghel. Tama ba ako, Milagros? Oo, nasa akin na. Bakit, Bayani? May problema ba? Kung nagdadalawang isip kang gamitin yan, mas mabuti pang ibigay mo na lamang ito sa akin at ako na ang gagamit. Nagulat ako sa sinabi ni Bayani sa akin. Mukhang sa tono ng pananalita niya ay interesado siya sa hawak kong mutya. Pero hindi pwede, Bayani. Ang pwede lang humawak nito ay ang napili. Mawawala ng bisa ang mutya kung sa iba ito mapupunta. Masasayang lamang ang pinagpaguran ni Angelito
at yung pagbubuwis niya ng sariling buhay kapag nangyari yun. Wala akong pakialam, Milagros. Ang gusto ko lang ay ibigay mo sa akin ang mutyang hawak mo. Hindi ko hinihingi ang opinyon mo. At kung ayaw mo masaktan, ay ibigay mo na. Mas lalo akong nagulat sa inaasta ngayon ni Bayani. Ngayon ko lamang kasi siya nakitang nagalit ng ganon. Para bang may mali. Para bang may hindi nangyayaring maganda. At parang hindi siya ang kaharap kong tao ngayon. Ano bang nangyayari sa'yo ha, Bayani? Hindi ka naman dating ganyan Ano bang… Ang dami mo pang sinasabi. Akin na ang mutya, sabi Heto ba ang gusto mo? O sige, kunin mo kung kaya mo. Pagkakuha ko sa aking bulsa sa mutya ng gabay na anghel, ay dali-dali ko itong isinot sa aking leg. Muli na namang uminit ang aking pakiramdam. Akin na yan! Pasunggab akong nilapitan ni Bayani. Otomatiko namang rumehistro sa isip ko ang mga gagawin kong hakbang. Mabilis ko siyang hinawakan sa magkabilaan niyang braso. Saka ko itinadyak sa kanyang sentido ang aking kanang paa. Saka ko kusang ibinagsak ang aking likod sa lupa. Wersahan ko siyang hinila, sabay bitaw sa kanyang kamay. At iyon ang naging dahilan para mawasak ang dingding na pawid ng kusina at bumagsak siya sa labas. Mula sa nasirang parte ng bahay, ay nakita ko ang totoong Bayani na may bitbit na nakasupot na tila galing sa bayan. Kung ganon, isa kang impostor! Milagros, anong nangyaya? Hindi ako yan! Sigaw ni Bayani nang mapagtanto niyang ang namimilipit sa sakit sa baywang na ibinalibag ko ay kamukha niya. Alam ko, dahil kailanman hindi mo pa ako binastos, kaya nararapat lang sa nilalang na yan ay balian ang bewang! Umatras ang mga nakilamay nang unti-unting nagbago ang anyo ng impostor ni Bayani bilang isang mabangis na itsura ng isang lalaking aswang. Lumabas naman ako para harapin ito. Muli kaming nagpambuno ng lakas. Pero nang mahawakan ko ito sa kamay, ay malakas ko itong pinilipit hanggang sa nabali. Sumangasing ito ng malakas habang hawak-hawak ang nabaling kamay. Subalit ang akala kong tatakas na ito at aatras sa laban ay mali pala. Dahil mas lalo itong naging agresibo. Pero sa pagkakataong iyon, ay ang mga residente na ang kanyang pinagbuntungan. Ako ang harapin mo at huwag ang mga taong walang kalaban-laban. Halika rito! Aswang ka! Mabilis ko itong hinabol, saka hinablot sa buhok. Sa lakas ay natumba ito sa lupa. Kinaladkad ko ito habang nakatingin ako sa kusina. At nang matagpuan ko ang kinaroroonan ng matatalas na itak ni Bayani, ay dito ko dinala ang aswang. Saka ako mabilisang pinutulan ng ulo. Nagulat naman ako nang bigla ang magpalakpakan ng mga residente sa pangunguna ni Bayani at ng ama nito. Dito ko din natagpuan ang aking sarili na may talsik ng mga dugo at bahid sa aking mga kamay ng pinaslang kong aswang. Ngayon ay sigurado na kaming may kapalit na si Angelito para protektahan kami laban sa mga aswang. Maraming salamat, Milagros, sa pagtanggap ng iniwang tungkulin ng namayapa naming tagapagligtas. Ito pala ang rason kung bakit dinala kita rito. Ang makilala mo ang probinsyang iaahon mo sa kamay ng mapang-abusong mga halimaw. Ito na ang pinakamagandang regalong matatanggap ko sa kaarawan ko. Mabuhay ka, Milagros, ang madring may gabay ng anghel. Gusto ko sanang tumutol, pero natutuwa ang aking kalooban. Lalong-lalo na nang isigaw nila ng sabay-sabay ang salitang mabuhay, nakarugtong ang aking pangalan. Hinayaan ko na lamang sila sa gusto nilang gawin. Napatingin naman ako sa burol ni Angelito, saka ko ito ginawaran ng ngiti. Dahil ngayon ay alam ko na kung ano ang kulang sa aking buhay. Hindi lang sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon ako magsisilbi sa Kanya, kundi pati na rin sa pamamagitan ng gawa. Lumipas ang ilang araw, hanggang sa dumating na ang paghahatid sa bangkay ni Angelito sa huli nitong hantungan. Milagros, pagkatapos ng libing ni Angelito, maaari ba kitang makausap? Tungkol naman saan, Bayani? Patungkol ito sa misyong gagampanan mo dito sa amin. Baka lang kailangan mo ng alalay.
o di kaya ay makakatulong sa paglaban mo sa mga aswang. Handa akong sumugal ng buhay alang-alang sa iyo. Sus, pero salamat ha. Kaso hindi na yata eh. Ayoko kasing may ibang masangkot sa gagawin kong pagharap sa mga aswang. Sa tulong lang ng tangan kong mutya na may imahe ng gabay na anghel, siguradong magtatagumpay na ako. Hindi lang yan. Kasama ko rin ang pananampalataya ko sa Panginoong Diyos. Kaya malakas ang depensa ko. Hindi magwawagi ang kadiliman laban sa alagad ng kabutihan. Tinitiyak ko yan sa iyo, Bayani. Pero mas mabuti na yung sigurado. Lalo't hindi mo alam ang pasikot-sikot dito sa aming lugar. Baka maligaw ka lang. Bayani, hindi yan mangyayari. Gaya ng sabi ko, may gabay ako. Asikasuhin mo na nga lang ang dapat na asikasuhin dyan. Maya-maya ilalakad na tayo papuntang sementeryo para ihatid si Angelito. Pasensya na sa kakulitan ko ha, Milagros. Natatakot lang kasi ako na baka mapaano ka eh. Baka hindi ko kayanin na pati ikaw ay mapahamak. Mahal kasi kita eh. Este, mahal ka naming lahat ng taga rito. Nagpantigan tenga ko sa aking narinig. Pero hindi ako nagpahalata na narinig ko ang sinabing iyon ni Bayani. Umiwas na lamang ako at nakipag-usap sa ibang mga taong naroroon. Pero ang totoo ay gusto ko lang mawala ang aking kilig na nararamdaman sa aking katawan. Matagumpay ko naman itong naisantabi. Hanggang sa dumating ang oras na ihatid na namin si Angelito sa sementeryo. Sabay-sabay kami naglalakad habang ang kabaong naman niya ay buhat-buhat ng 4 na kalalakihan sa aming unahan. Hindi pa man kami nakakalapit ng tuluyan sa huling himlayan ng mga yumao, ay bigla na lamang akong kinutuban ng masama. Sandali lang mga kasama. Ako na muna ang magpapatiuna sa paglalakad. Nagmadali akong pumunta sa unahan. Marahan kong inihakbang ang aking mga paa papuntang sementeryo hanggang sa nakarating ako sa bungad. Sa paglilibingan namin kay Angelito ay nakita ko ang mga kalalakihan na pawang maskulado ang mga katawan. Ang isa ay bahagyang naglakad papalapit sa akin, sa kanya ko kinausap. Ako si Valdez. Bago ninyo ilibing ang tagapagligtas na iyan, maaari ba namin siyang makapkapan muna? Walang galang na pero hindi pwede. Bilang pagrespeto namin sa aming tagapagligtas, hindi kami papayag na babuyin niyo ang kanyang bangkay. Narinig mo ang sinabi ng isa naming kaibigan. Kaya sana, wag na kayong magtangka. Bigyan niyo naman ng paggalang ang isang taong namayapa na. Maaari ba? Mahinaw ng aking pagkakasabi pero madiin ang huli nito. Sino ka ba? Bakit ka nakikialam sa gusto namin gawin ha? Ako si Milagros. Isang dayuhan dito sa probinsya ninyo. Dayo ka lang pala eh. Tapos ang lakas ng loob mong makialam. Kung mapahamak ka dyan sa ginagawa mo ha? Teka, Milagros baka mo. Ikaw ba yung tinutukoy ni Ama na magiging ina ng isisilang na pinakamalakas na aswang sa aming lahi? Hindi ko alam yung sinasabi mo. Pero kung hindi ka aalis, mapipilitan akong gawin ang dapat gawin. Hindi ako magdadalawang isip na kitlin ang inyong mga buhay. Sa pangunguna ni Valdez ay tumawa ang mga ito. Naglakad na rin siya palayo sa akin. Sa kanya sinenyasan ang 3 niyang tauhan na sugurin ako. Tumabi muna kayo mga kasama. Tuturuan ko lang na leksyon ang hinayupak na to. Mag-iingat ka, Milagros. Nakipagsukatan ako ng lakas sa 3 aswang na sabay-sabay akong inatake. Lahat naman ng aking naiisip na gagawin ay kaagad kong isinasagawa hanggang sa isa sa mga ito ay nahawakan ko sa batok. Kaagad kong hinigpitan ng pagkakahawak saka mabilis na iniangat sa ere. Nang muling sumugod ang 2, ay malakas kong ibinato sa kanila ang hawak kong aswang dahilan para sabay-sabay silang mabuwal sa lupa. Tumayo kayo mga lampa. Isang babae lang hindi nyo magawang talunin. Nakakahiya kayo sa ating lahi. Bakit kaya hindi ikaw, Valdez, ang sumugod? Para naman malaman mo kung uubra ka sa aking lakas o hindi. Sinadya kong gawaran siya ng nakakainsultong ngiti. Halata namang napiko nito, kaya muli siyang lumapit sa akin. Kung yan ang gusto mo, ay pagbibigyan kita.
Hindi na niya natapos pa ang sasabihin niya nang binigyan ko siya ng isang malakas na sampal. Napasubsob pa siya sa lupa dahil sa lakas at kagad na namula ang kanyang kabilang pisngi. Paano mo nagawang sakta ng isang tulad ko? Isa ako sa pinakamataas na aswang sa probinsyang ito. Kaya paano mo ako nagawang sampalin ng ganong kadali lamang? Hindi naman ako sumagot. Nanatili lamang akong nakangiti sa kanya. Alam kong may hinahagilap siya sa akin gamit ang kanyang mga mata. Ako naman ay sinasadyang ipakita iyon sa kanya hanggang sa namilog na ang kanyang mga mata. Nasa iyo ang mutya ng gabay na anghel. Ikaw ang tinutukoy na propesiya na magiging binhi ng pinakamalakas na aswang sa aming lahi. Pero kapag nagawan ng pangontra, ay ikaw ang magsisilbing tagalipol ng aming angkan. Hindi maaari. Mga kasama, puksain ang birhing dalaga. Patayin niyo siya. Pagbangon ni Valdez ay kumaripas ito ng takbo hanggang sa nag-anyong itim na aso ito. Ako naman ay muling sinalubong ang tatlong maskuladong aswang. Sa pagkakataong iyon ay ginamit ko na ang itak na pinangtapos ko sa aswang na gumaya sa itsura ni Bayani. Walang habas ko silang pinagtatataga hanggang sa natatamaan ko na silang tatlo. Sa balikat, sa braso, sa hita at sa katawan ay nasusugatan ko na sila. Habang dumadami ang kanilang mga pinsala ay bumabagal naman ang kanilang mga kilos hanggang sa dumating sa punto na nagawa ko na silang pugutan ng ulo. Ang galing! Nasabi na lamang ni Bayani pagkatapos kong malupig ang tatlong aswang. Ngayon mga kasama, pwede na nating ilibing si Angelito ng walang sagabal. Medyo dalian na lamang natin at magagabi na. Delikado pa naman ang paligid, kaya siguradong maiintindihan naman siguro tayo ni Angelito kung magmamadali na tayo. Ganoon na nga ang ginawa nila. Hindi na sila nag-aksaya ng oras pa kasi ayaw din naman nilang abutan ng gabi sa sementeryo. Bukod kasi sa mga aswang na kinatatakutan nila, ay may mga multong hindi matahimik din daw na nagpapakita sa sementeryong iyon kapag sumapit na ang 10 oras ng gabi. Totoo yon, Milagros. Totoong may multo rito. Yung iba nga ay sumasanib pa para ipaalam ang tunay nilang ikinamatay. Ang masama ay yung mga sinasaniban nilang iba ay hindi kinakaya at namamatay din. Paano mo ito mapapatotoo, Bayani? Naranasan mo na bang masaniban o multuhin? Multuhin, oo. Pero ang masaniban ay hindi pa. Noong nag-aaral pa kasi ako ng elementarya, sa ika-6 na baitang, may namatay kaming guro. At sa gabi ng idaos ang libing nito ayon na rin sa kanilang tradisyon. Hindi din kasi naniniwala ang kanilang reliyon sa mga multo eh. Pero noong gabing yon ay namulat ang kanilang maling paniniwala. Nang halos lahat sa kamag-aral ko ay saniban ng iba't ibang uri ng mga multo. Iilan lamang kaming hindi na saniban. Pero nakakita kami ng tunay na multo. Lumulutang sila sa ere na may malakalansay na mga mukha. Ang iba sa mga nasanibang kaklasiko ay nabigong makabalik ang kanilang kaluluwa. Dahil sa labis na takot, kaya sila binawian ng buhay. Simula nang maganap ang pangyayaring yon, ay wala nang gustong sapitin ang gabi dito sa sementeryo. Kung ganon, kailangan ko palang magpaiwan dito at gawa ng lunas ang problema niyong ito. Ano? Sigurado ka ba dyan, Milagros? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Multo ang naghahari sa sementeryong ito tuwing sumasapit ang gabi tapos magpapaiwan ka. Kaya nga magpapaiwan ako dahil sa mga narinig ko, hindi ba? Nakakalimutan mo na yatang isa akong madre, Bayani. Misyon ko din na bigyan ng katahimikan ang mga kaluluwa ng bawat taong namayapa na para hindi na sila pagala-gala pa dito sa ating mundo at para makatawid na sila sa kanilang dapat na paroroonan. Hindi na kay si Bayani. Tumango lamang siya sa tumulong sa paglilibing ng maayos kay Angelito. Pagkatapos kong basbasan ng agwa bendita kung dala ang puntod nito, ay nagsimula ng maghagis ng bulaklak ang mga nakidalo. Hanggang sa isa-isa na silang nagsialisan, habang ang iba naman ay tinatabunan na ng lupa ang kabaong. Pagkatapos may libing ay umalis na rin ang mga ito.
Wera kay Bayani na gusto pa sana akong kausapin, pero hindi ko na siya pinagsalita pa sapagkat padilim na ang paligid. Mamaya na yan, Bayani. Magdidilim na oo. Bahala ka. May multo na dyan sa likuran mo mamaya. Namutla siya sa kadali-daling umalis. Ni hindi na nga siya nagpaalam dahil sa takot. Ramdam ko na may trauma talaga siya pagdating sa mga multo. Natawa na lamang ako hindi dahil sa nangyari sa kanya, kung hindi dahil sa mga ikinikilos niya na para bang batang hinabol ng pamalo ng isang ina. Lumipas pa ang ilang sandali nang biglang naramdaman ko ang pagbabago ng klima sa paligid. Tunay ngang nakakakilabot ang mga aurang mararamdaman habang mas lalong lumalalim ang gabi. Maya-maya pa ay may mga nakikita na akong mga kakaibang lumulutang sa ere. Nang makalapit ang mga ito sa akin, ay dito ko napagmasdang mabuti na sila na ang mga multong tinutukoy ni Bayani na hindi matahimik sa matagal ng panahong lumipas. Ang iba ay sinusubukan nila akong saniban. Subalit dahil sa tangang kumutya ng gabay na anghel, ay hindi nila ito magawa. Pinalipas ko muna ang ilang minutong pananakot nila sa akin hanggang sa ako na mismo ang kumausap sa kanila. Ang gusto kong makausap kung maaari ay ang pinaka-leader ninyo. Alam kong may pinagdadaanan pa kayo at may gusto pa kayong makamit, kaya hindi pa kayo nakakatawid sa kabilang buhay. Kaya naparito ko para tulungan kayo. Umihip ng malakas ang kakaibang samyo ng hangin sa paligid. Sa ilang sandaling ganon ang senaryo, ay lumitaw mula sa nabuong hangin ang isang madre na sinauna pa ang kasuotan. Tumitig ito sa akin at ako naman ay parang naiintindihan ko ang kanyang gustong ipabatid. Tumango ako bago nagsalita. Sige, pero pakiusap ko sana. Pagkatapos mong ipakita sa akin ang senaryo ng inyong kamatayan, lisanin mo na ng matiwasay ang aking katawan. Huwag mo sana akong pagbalakan ng masama at pagharian ng aking katawan. Naparito ako para tumulong, hindi bilang isang kalaban. Pagkatango niya ay ipinikit ko na ang aking mga mata, saka nagpaubaya sa kanya. Kaagad naman niya akong sinaniban. Sa muli kong pagmulat, ay nakita ko ang aking sarili na nasa katauhan niya na nakahiga sa isang malaking bato. Nakagapos sa bawat sulok ang aking paa at kamay. Sumisigaw na huwag ituloy ang masama nilang binabalak. Gusto ko mang pumikit ay hindi ko magawa. Lalo na ng pwersahang pagsamantalahan ng isang lalaki ang madreng sumanib sa akin. Pagkatapos makaraos ay umusal ang lalaki ng isang orasyon. Pagkatapos ay bigla na lamang lumaki ng paunti-unti ang tiyan ng madreng nakahiga. Wag, wag. Tanging iyon lamang ang mga salitang malinaw kong narinig. Bago hiwain ng lalaki ang malaking tiyan ng madre, at mula dito ay inilabas ang napakalusog na sanggol na kakaiba rin ang itsura. Nang matapos ang karumal-dumal na senaryong iyon, ang akala ko ay tapos na. Pero otomatikong tila telebisyon na nag-iba ng channel ang aking pinapanood at napunta ito sa isang maliit na nayon kung saan nakatira ang madre. Walang pakundangan at awang kinakain ng mga halimaw ang bawat residenteng doon hanggang sa walang natira sa kanila. Hanggang doon na lamang ang nakita ko sa aking isipan bago ako bumalik sa realidad. Nasaksihan ko ang lahat. Ikinalulungkot ko ang nangyaring karumal-dumal sa inyo. Lalong-lalo na sa iyo, sister. Pero matagal na yung nangyari at wala na tayong magagawa pa para ibalik ang nakaraan. Ang tanging maipapangako ko na lamang sa inyo ay pangakuan ko kayo ng kasiguraduhang mabibigyan ko kayo ng hustisya. Nangangako akong papaslangin ko ang bawat aswang na nabubuhay sa baryong ito kapalit ng inyong lubos na katahimikan. Sana magtiwala kayo sa akin at piliin na sa inyong mga puso ang limutin ng nakaraan at tanggapin ang naging kapalaran. Pagkatapos kong masabi ang lahat ng iyon, ay unti-unti na silang bumabalik sa tunay nilang anyo bilang mga dating mababait na mamamayan ng nayong iyon na ngayon ay isa ng sementeryo. Lumitaw na rin ang tunay na kagandahan ng madreng sumanib sa akin. Lumapit siya sa kataos puso nagpasalamat
at nagpakilala sa pangalang Amelia. Walang anuman, Sister Amelia. Ako naman si Sister Milagros. Naway sa basbas kong ito ay tuluyan na kayong lukuban ng liwanag at dalhin sa kaharian ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Amen. Pagkatapos ko silang wisikan ng agwa bendita, ay isa-isa na silang naglaho. Gumaan na rin ang presensya sa buong sementeryo. Tanda na nakatawid na ang mga ito sa kabilang buhay. Maski ganun lang ang aking ginawa, ay nakaramdam din ako ng pagod. Kaya nagpasya na rin akong baybay ng daan pauwi sa bahay ni Bayani. Pagdating ko doon at pagkakita sa akin ni Bayani, ay kusa na lamang bumigat ang aking mga mata. Bago naman ako nawalan ng malay, ay nakita ko pa ang labis na pag-aalala sa mata ng aking kaibigan na may halong takot at galit. Hanggang sa nagising ako na para bang nangyari na ito dati. Inilibot ko ang mga mata ko sa paligid at talaga namang pamilyar ito sa akin. Nang subukan kong gumalaw, ay dito ko napagtantong nasa ibabaw ako ng malaking bato. Nakahiga at nakagapos ang aking mga paa at kamay. Parang ito yung nangyari kay Sister Amelia. Hindi to pwede. Kailangan kong makatakas dito. Huwag ka nang magsayang pa ng lakas. Dahil kahit anong gawin mong pagpupumiglas, ay wala kang magagawa. Ilaan mo na lamang ang lakas mo mamaya sa pagsasanib nyo ng katawan ni Amang Hari para gawin ang pinakamalakas na aswang sa aming lahi. Hindi kayo magtatagumpay! Anong magagawa ng isa na lamang ordinaryong babae na katulad mo sa aming mga aswang, aber? Lalo na at wala na sa iyo ang mutyang ito. Mula sa kamay ni Valdez ay inilaylay niya ang mutya ng gabay na anghel. Mukhang wala na rin itong bisa dahil naging bato na ito. Mas lalo akong pinanghinaan ng loob nang basagin niya ito sa aking harapan. Hayop ka! Makatakas lang ako dito. Umanda ka sa akin dahil papatayin kita! Sa panaginip mo na lamang magagawa iyan, Milagros. Mamaya lang isa ka na lamang babaeng patapon na magiging masarap naming pagkain pagkatapos mong isilang ang aking kapatid. Hayop! Yun na lamang ang tangi kong nasabi dahil sa panlulumo. Alam kong wala na akong silbi ng mga sandaling iyon. Pero habang nasa kalagitnaan ako ng pagdadalamhati, ay bigla na lamang may kumausap sa akin na isang batang babae. Ang boses mula sa aking isipan. Sino ka? Ako si Mimay, ang gabay mong anghel. Huwag kang mag-alala kasi bago nila nakuha ang mutya, sumanib na ako sa iyong katawan. Dumadaloy na sa buong sistema mo ang natural na kapangyarihan ng bertud. Ang tangi mo na lamang magagawa ay magtiwala sa iyong sarili. Alam kong magagawa mo yan. O sige, kailangan ko nang lumipad sa langit. Paalam, Milagros. Hindi ko na nagawang makapagsalita dahil nakangiti lamang akong tinitignan sa aking isipan si Mimay. Napaka-cute niya kasi habang nagsasalita. Pero mas lalo pa akong namangha nang lumipad siya ng mabilis papuntang kalawakan. Natigil lamang ang masasayang sandali kong iyon nang maramdaman kong tila may pumapatong sa akin. Eksaktong pagdilat ko ay akma na sanang sisirain ng isang matandang aswang ang aking damit. Pero natigilan siya nang walang kahirap-hirap kong naputol ang tali ko sa aking mga kamay. Panyakis na aswang! Etong sa'yo! Malakas kong sinuntukan sentido nito. Pumalaho naman siya ng malakas, pero nasa ibabaw ko pa rin siya. Kaya malakas ko siyang binigyan pa ng isang sapak sa baba na naging dahilan para tumilapon ito sa ere bago bumagsak sa lupa. Ama, hayop kang babae ka. Paano ka nakawala? Simple lang, pero hindi mo na dapat malaman pa. Dahil ngayong gabi, uubusin ko ang lahi niyong mga salot kayo! Milagros, nandito kami. Pakawalan mo kami. Mga kasama, huwag niyong hayaan na makalapit ang babaeng yan sa mga bihag natin. Patayin siya kung kinakailangan.
Habang inaalalayan ni Valdez ang kanyang ama na napuruhan ko, ay nagsipagsugod na ang mga kampon nilang aswang sa akin. Naghanap naman ako ng pwedeng magamit na armas. Isang medyo mahabang kahoy ang nakita ko. Pinulot ko iyon at hinati sa dalawa. Eksakto namang naglikha ang mga ito ng parehong matulis na dulo. Kaya naman buong tapang kong hinarap ang mga aswang na malapit na sa aking kinaroroonan. Isa-isa ko silang pinagsasasaksak sa leeg habang hinahanap kung saan nakakulong sina Bayani at ang iba pang binihag ng mga aswang. Mabuti naman at ligtas ka, Milagros. Akala namin kung napano ka na eh. Hindi ako pinabayaan ng gabay ko. Swerte ako kasi sumanib na pala siya sa akin bago makuha ni Valdez ang mutya. O siya, mukhang kaya nyo namang lumaban eh. Kayo na ang bahala sa mga natitirang mga aswang. Hahabulin ko ang mag-ama para mawakasan ang kanilang buhay. Diyan na kayo! Mag-iingat ka, Milagros! Narinig ko pa ang pagsigaw ni Bayani pero hindi na ako lumingon. Hindi kasi pwedeng makatakas sa mag-ama dahil tiyak na kapag nakapagtago sila ay mahirap na naman silang hanapin at baka makabuo ulit sila ng panibagong pangkat para magasik ng kasamaan. Ayun ang dalawa! Yari kayo sa akin ngayon! Hoy Valdez! Duwag ka! At yang ama mo, lampa! Harapin niyo ako, tapusin na natin to! Ngayon din! Ikaw na naman. Napakapakialamera mo talaga. Kung sa inaakala mong aatrasan kita ay nagkakamali ka. Sige, mas mabuti pang tapusin na natin ito ngayon. Naunang sumugod ang ama niya sa akin. Hinigpitan ko naman ang pagkakahawak ko sa dugo ang kahoy na nasa aking mga kamay. Nang makalapit ang matandang aswang, ay hinayaan ko muna itong umatake ng isa. Pero dahil sa madali ko lamang iyong nailagan, ay lumapit ang ulo niya sa akin. Ginawa ko itong tambol sa pamamagitan ng pagpalo ko bago ko itinarak sa leg nito ang isa kong armas. Ama, hindi Milagros. Humanda ka. Pumapalahaw sa pag-iyak si Valdez habang sumusugod. Ako naman ay mas lalong lumapad ang aking ngisi bago ko ibinalabag sa lupa ang wala ng buhay na ama nito. Isang paikot na sipa sa mukha ang ginawad ko sa papalusob na si Valdez. Pagkatapos ay sinipa ko ito sa dibdib. O ano Valdez? Kaya mo pa ba? Oh, bakit hindi mo pa ako patayin na? Ano pa ang hinihintay mo? Wala. Pero dahil sa nagmamadali ako, heto, saluhin mo! Itinarak ko sa ulo niya ang natitirang kahoy sa aking kamay. Bumulwak naman ang dugo ng aswang sa kanyang bibig. Saka tirik ang matang nabuhal sa lupa na wala ng buhay. Natapos ang sagupaan na nasa aming panig ang tagumpay. Nang magkita-kita kami magkakasama, ay walang pagpapaalam na niyakap ako ni Bayani. Hindi naman ako nakapalag sapagkat gusto ko rin sanang gawin iyon sa kanya. Pero naunahan niya lang ako. Salamat sa Diyos at ligtas ka, Milagros. O ano, wala bang masakit sa iyo? OA naman ito. Wala no. Mabuti naman kung ganon. Tara na, umuwi na tayo. Sabay-sabay naming nilabas ang kagubatan na dala ang tagumpay. Sa wakas, ay babalik na sa dati ang aming buhay dito sa probinsya. O paano ba yan? Kailangan ko nang bumalik sa kumbento. Talaga? Iiwan mo ako dito? Natural. Dito ka ipinanganak. Ano ka ba? Bakit hindi na lamang tayo bumuo ng isang pamilya dito? Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Bayani. Bagya pa akong natawa pero kagad din ako nagsalita. Pamilya? Teka, bakit? Asawa ba kita? Hindi nga kita boyfriend at wala din akong matandaan na nanligaw ka sa akin. Huh? Tapos pamilya agad ang gagawin natin? Grabe ka ha? Eh di manliligaw muna ako. Bayani, isa akong madre. Hindi ako pwedeng magpaligaw. Maliban na lang kung aalis ako ng kumbento. Pero mahihintay mo kaya ako? Kahit gaano pa katagal iyan, Milagros, handa akong maghintay. Ikaw ang bahala. Pero sige, pag-iisipan ko muna ang tungkol sa bagay na yan. Sa ngayon, kailangan ko munang asikasuhin ang sarili kong buhay bilang isang madre. Naiintindihan ko.
Pinutol ko na doon ang usapan namin. Pagkatapos ay nag-impake na ako ng aking mga gamit. Inihatid pa nila ako hanggang sa labasan. Inintay muna nilang makasakay ako ng bus bago nila ako iniwan. Pero si Bayani ay naiiwang mag-isa habang malungkot na inihahatid ako ng tanaw. Panginoon, patawarin mo po sana ako sa gagawin ko. Alam kong maiintindihan mo ko. Tao lang din po akong marunong umibig at masaktan. Patawad po. Wala na, Bayani. Tuluyan ang umalis si Milagros. Iniwan ka na niya. Tanggapin mo na lamang na hindi kayo para sa isa't isa. Masakit pero kailangan mo na siyang kalimutan. Ah, ganon. Sa kabila ng pagbaba ko sa bus para sabihing mahal din kita at payag na akong magpakasal sa'yo, kakalimutan mo na lang ako? Nakakainis ka ha? Dahan-dahan niya akong nilingon na tila ba hindi makapaniwala. Nanginginig pa ang mga labi niyong nagsalita. Milagros? Ikaw nga ba yan? Hindi naman ako siguro mukhang aswang, no? O ano? Yayakapin mo ba ako? O tititigan mo na lamang ako ng ganyan? Halika nga rito. Niyakap niya ako ng maigpit, saka siniil ng halik ang aking mga labi. Sa kauna-unahang pagkakataon ay hinalikan ako ng isang lalaki. Tumagal ng halos mahigit 1 minuto ang halikan namin iyon ni Bayani. Sa mismong lugar na nila kami nanirahan, hindi na din ako bumalik ng seminaryo. Alam naman ng Diyos ang rason ko, kaya alam kong nauunawaan niya ang naging desisyon ko. Nagpakasal kami ni Bayani pagkatapos ng 1 taon. Inayos muna namin ang lahat na dapat ayusin bago kami nagsama sa iisang bahay. Wala akong pagsisisi sa aking nagawang desisyon. Taos puso ko itong tinanggap. Magkagayon man ay hindi ko nakakaligtaang magsimba tuwing linggo at bago at pagkatapos kumain, matulog at gumising ay ginagawa ko pa rin ang nakasanayan kong pagdarasal upang magpasalamat sa Panginoon sa panibagong buhay na kanyang ipinagkaloob. Si Bayani naman ay naging mabuting asawa. Nang isilang ko na ang una naming anak, ay mas lalo siyang naging ulirang ama. Walang araw na hindi siya kumakayod para lamang kami may makain at magagastos sa pang-araw-araw. Hindi man ganong karangya ang aming pamumuhay, ay sagana naman kami sa pagmamahal sa isa't isa. Hindi ko na rin naramdaman pa ang mutya ng gabay kong anghel. Pero alam ko sa sarili ko na naghihintay lamang ito ng pagkakataon para muling magamit ko laban sa kasamaan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana ay marami kayong napulot na aral. Lubos na gumagalang, Milagros.